Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. So, dito pag-usapan po natin itong nangyaring pagpapadala ng US Navy dun sa West Philippine Sea. Naalala nyo, di ba? Na nag-escort sila sa Philippine Coast Guard. Ngayon, ang pinang-escort ng US Navy. So, ito ang naging galaw ngayon ng China after nung ginawang hakbang ng gano'n na US Navy yung pinadala. So, ito yung nangyari. Pasok. Wait lang. Ito. Ay, nauuto tayo eh. Bakit tayo nagsama ng Navy ngayon? Okay? Masama ang ginagawa nila. Ibig bang sabihin nun? Bakit tayo nagsama? Lagyan natin eh. Coast Guard, lagyan natin. Okay? Masama ang ginagawa nila. Ibig bang sabihin nun, gerahin na kagad natin sila? Ibig bang sabihin sa isinagawang ito. Alam nyo, minsan, ito para lang sa kaalaman natin, minsan, ayaw talagang paawat ng lumalala China. ang away ng Naispatan tao. na namang Hindi dahil sa nag-aaway talaga sila. Kung hindi may mga amuyong sa paligid. Isa Totoo yun. Di ba? Di ba, mga bata, di ba? Nagpopormahan. Bilang may amoy, sige nga, hawakan mga tenga. Ay, hinawakan yung tenga. Alam mo yung nagbubuyo sa dalawa. Sige nga, hawakan mo yung tenga. Ay, hindi, sabi ni ganito, ano ko, sabi ni. So, mangyayari, yung dalawang bata, lalo umiinit, hanggang na mag-away na. Diba? Tama siya sabi ni Banat Bay, minsan talaga yung media, ganyan yung media si Gatong Diba? So, yung nagiging resulta nun, eto. na dyan ay ang media. Okay? At isa nga dito ay masasabi ko, sa loob-loob ko, you have to understand what is happening. Kung ikaw you're from China, okay, binubuli ka namin. Buliin natin itong Pilipinas, Coast Guard. Tapos biglang, uy, bakit biglang naging usapan na ng military to? Ganun ha? Papupuntahan na namin yung militia namin. Ito. Diba? Gaya nga sinabi nga, yung gusto nga sabihin ni Senator Robin Padilla, bakit US Navy yung pinadala nyo doon? Coast Guard ng China yung nandoon. Ang dalang natin Coast Guard din. Ang backup natin, Navy. Ano implication sa China nun? Ito, tingnan nyo. Ito, panoorin nyo ha. nagkukumpulan sa West Philippine Sea ang 30 barko nila. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Sa mga larawang ito mula sa AFP Western Command, makikita ang muling pagkukumpulan ng mga barko ng China sa paligid ng Iroquois Reef sa West Philippine Sea. May ilang dikit-dikit at mayroong ding magkakahiwalay na nakaposisyon sa bahura. Ang pulutong ng mga barkong yan, pawang mga Chinese fishing vessel. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Westcom nitong September 6 at 7, nasa 30 barkong pangisda ng China ang naobserbahang nakakalat sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Pinakamarami ang sa Iroquois Reef kung saan may 22 Chinese fishing vessels. Meron ding nakitang 5 sa May Sabina Shoal habang 2 barko ang nanatili sa Nares Bank. Sabi ng Westcom, nakababahala ang muling pagdami ng mga ito lalo't nagsisilbi rin itong maritime militia vessels ng China. Gets nyo? So, militia, ito. Isipin nyo kahapon tong balita na to kay Robin. Ibig sabihin, ilang araw na nakaraan nung nagsama tayo ng Navy ng Amerika. Okay? Ilang araw na nakaraan yun. Ito, tas naging issue lang itong mga araw na to, biglang naglabas ngayon ng China ng ganito. Bakit? Na-trigger Di ba? Yan ang resulta nung ginawa ng US na pinayagan ng Pilipinas na bakit US Navy ang pinadala. So, pumesto na ang mga China. Kasalanan ba natin to? Hindi. Pero medyo. Dapat sana, hindi na lang natin ginaganito Naintindihan po natin. Hindi ko maintindihan bakit parang atat na atat tayong girahin ng China. Oo, masama ang China. Hindi ko paulit-ulit ko sinasabi, bully, masama ang China, bully, masama ang China. Ayoko silang kasama sa SPA.
Hindi, joke lang, wala. Kasi pagka nagwiwensya ako ayoko silang kasama din. Pero sa totoo lang, bully sila, okay? Masama ang ginagawa nila. Ibig bang sabihin nun, gerahin na kagad natin sila? Ibig bang sabihin nun, dalhin na kagad natin ang kasundaluhan natin? O ang humingi na tayo ng tulong na sundalo mula sa Amerika? Hindi. Hindi pa. Di ba para sa suntukan yan eh. Hayaan mo muna sumuntok yung kalaban. Bago ka sumuntok. Para ano? May depensa ka. Sila nauna, hindi ako. Dito kasi nangyayari, parang ang nauna rito, tayo. Tayo unang pumitik ng tenga. Diba? Dahil nagpadala ng US Navy na sinama natin. Supposedly, dapat Coast Guard lang. Hindi ba pwedeng yung Coast Guard natin, palakasin natin, armasan? Yung sabihin armasan yung palakihin ng ship, patindihin kung meron silang Kaya nga pansin ninyo tubig ang ginamit sa atin. Bakit? Para hindi act of war. Correct. 'Di ba? Ganyan dapat gawin din natin. 'Di ba? Maglagay din tayo ng pambomba ng tubig. Although maliit lang naman yung barko natin, talagang di natin kaya yung barko ng China, talagang malaki 'yon. Pero lagyan mo ng pambomba rin, makapagbombahan din kayo ng tubig. 'Di ba? Parang nga naman di matrigger yung di parang pinagtawanan lang tayo ng ibang bansa, 'di ba? Parang naglalaro lang ng water gun. 'Di ba? Kaya nga ang dating, parang inaano lang yung kaya may utak yung nila, yung kanilang although they're bad, although they're bully, pero they're trying yung pagbubuli nila, ginagamitan nila ng utak. Hindi nila tayo binaril. Ginawa yung tubig dun sa tabi para hindi tayo makadaan. Sabihin, gumagamit sila ng strategy para hindi sila masabing they are doing it as an act of war. Tayo naman, dahil kay Uncle Sam, sa trigger ni Uncle Sam, hey, Joe, yo, brother, take a look at China. They're bombing you with water. We should do something else. We should do something about this. We will go with you. Ayan. Tanga tayo. Hindi natin inisip na there's an international law na Coast Guard. Siguro in-explain sa kanila, but remember, the Coast Guard are under their military. Tayo naman, sige lang. Okay lang, laban tayo. Hindi! Tama, we have big brother now. 6 na taon tayong hindi nakapalag dahil si Duterte ang ating presidente. Ngayon. Di ba? Kuha nyo. Ganda ng paliwanag dito ni Banat Bay Parang binubuli tayo pinalabas kagad ng Amerika na binubuli na tayo, binobomba. Kasi yung word, di ba? Binomba na kayo ng tubig. Di ba? Andito kami, tutulungan namin kayo. Yung nila, parang ginawa na ng kwento ng Amerika. So ito naman, pumayag. Sige. Dala tayo ng resback, US Navy. So, yung kinakatakot nila Robin Padilla, nila Pangulo Duterte dati. Hanggang ngayon naman, di ba? Yung magsimula ng gera. Remember, sino ba unang tatamahan sa gera na yan? Di ba? Sigurado ang ramdam na ramdam yan ng mga mahihirap. Sigurado yan. Nako, base sila sa kasaysayan, kawawang kawawa ang dumadaan sa gera. Yan ang iniiwasan nila, kaya ganoon. Since our president is with the big brother, punta tayo. Hindi, ito lang uulitin ko. Masama ang China. Mambubuli sila. Pero gusto na ba nating gumera? Sa tingin ninyo, capable na tayong gumera dahil kasama na natin ang Amerikano? Tanungin ko kayo. Sa tingin ninyo, pag nagkagera dyan, mag-all out ang Amerika sa atin? Ako tingin ko hindi. Hindi. Mahihirapan silang labanan ng China. Tingin ko lang medyo tayo ang pinakakawawa dyan. Tandaan nyo yung World War I before ng Pilipinas tsaka ng Japanese, di ba? Nakita nyo ba yung mga picture kung ano nangyari sa Pilipinas? Mas lalong gayon mangyayari sa atin. Mas mga high-tech na yung mga missile yan. Ang lapit-lapit niya, no? Pag tinira ang Metro Manila, tapos.
Bagsak ang Pilipinas. Yung mga mayayaman, lilipad na sa ibang bansa yan. Eh yung mga mahihirap, dito. Mamumulot na lang ng basura. Saan kayo kukuha ng sagot? Sa kasaysayan. Huwag kayong kumuha ng sagot sa akin. Sa kasaysayan kayo kumuha ng sagot. Sa kasaysayan, every time na gumegera na tayo, sinamahan ba tayo ng Amerika? Sa simula, pero pag natatalo na, tumatakbo na, we shall return. When everything is okay. That's the problem eh. We do not look back. Sabi nga, para tayong birheng umiibig. Mali. Para tayong putang umiibig sa birhen. Birhen mo umiibig sa puta. Para tayong ganun eh. Tama. Tama yung sinabi ni General Antonio Luna. Ganyan. Diba? Masyado tayong nagpapaniwala sa Amerika. Talaga sinabi ni Raluna eh. Nauuto tayo eh. Pwede naman nating gawin. Yun na nga sinasabi ni Senator Robin, kaya na nga natin gawin ng tayo lang. Coast Guard lang natin, kaya nating gawin. Bakit pa tayo nagsama? Kaya nga, don't believe me. Learn from history. Tingnan nyo to ngayon. Naglabas sila ng milisya. Tanungin ko kayo. Sige, ano next? Kuha tayo ng tulong sa Amerika. Padala kayo ng Navy sa amin, ha? Hindi. Sabihin nyo, kayong, pasensya na sa Coast Guard natin. Sige, kayong nasa Coast Guard natin. Kayo, Secretary Gibo. Pinadala na tayo ng milisya ng China. Hingan nyo ng ng suporta from Navy ang US. Tingnan ko kung magpadala sila. Tsaka isa pa yan. Hindi na makapangisda dyan yung mga Pilipino natin. Nakaharang na yung mga milisya eh. Diba? Isipin nyo kung hindi ginawa ng US ang padala sila ng US Navy doon. Wala yung mga milisya na yun doon. Diba? Kahit paano makakapangisda pa. Ngayon, bantay sarado. Hindi na makakapangisda. Tama siya sabi ni Banat ba, isa pa. Sige, try nyo ngayon humingi ng tulong sa US. Tingnan natin kung magpapadala sila dyan ng mga US Navy. Sige. Sige, pagpadalahan na kayo. Para pag isang spark lang dyan, sabugan yan. Nagigets nyo ibig ko sabihin? Isang spark lang yan, sabog na yan. Away yan. Kasi nga, kaya nga, alam. Tapos, ang may ipit pa dyan, Pilipinas. Sigurado yan, Yung dalawang bansa na yan, after ng gera, makakabangon kagad yan. Ang Pilipinas, tinan mo. Dapa sa putik. This is perfect doon sa salitang, pasensya na, pero papasukan ko nito eh. Blessed are the peacemakers. Yun eh. As much as possible, let's push for peace. Peace muna. Diplomasya. Huwag muna nating daanin kagad sa kasi hindi naman, sabi ko nga, kung kayo sa itong mga matatapang sa social media, hindi! Kailangan natin lumaban! Pagka nagkaaway-away dyan, tanungin kita, lalaban ka ba? Dapat yung mga matatapang na yan, dalhin dun. Magdala ng barko kagad ang Pilipinas, yung mga roro. Isakay sila dun. Sige, dalhin nyo dun sa West Philippine Sea. Matatapang yung mga yan eh. Minsan nakakairita kasi yung mga tatapang sa social media eh. Hindi, laban tayo, inaapi na tayo ng China. Oo, tama ka dyan, inaapi talaga tayo ng China. Binubuli tayo ng China. Pero tanungin kita, pag nagkagera, lalaban ka ha? Iiwan mo pamilya mo. Lulusob ka dun ha? Sumama ka, wag lang yung mga sundalo natin. Tapang natin eh. Ayaw nga natin mag-ROTC, tapang natin. Correct, di ba? Ang tatapang. Pero pagdating sa ROTC, puro reklamo. ROTC pa lang yun ROTC pa lang, CAT. Nagngangaw-ngaw na itong mga kabataan na to, mga tatapang sa social media. Pagdating ng gera, tingnan natin kung kaya ba nila makipagsabayan dyan. Isipin nyo yun Tayo yung yung tapang-tapangan. Sa Korea, di ba? Meron kahit nga yung kanilang mga K-pop. Talagang nagmi-military service Talagang kailangan. Talaga? Military training talaga. Sa atin. K-pop? K-pop pangit.
'Di ba? Mga iniidolo nila, tuwan-tuwa sila. Yung mga ano namin dyan sa Korea, pumasok na ng ano, military. Si ganito, si ganyan, pumasok sa military. Si ganyan, lalabas na. 'Di ba? Tuwan-tuwa sila. Nung umugong, ibabalik ang rotis. Ay, hindi pwede. Kalayaan namin to. Ano kami, ha? Kami sasama sa gera. 'Di ba? Yan ang problema sa Pilipinas. Nauuna yung emosyon bago ang pag-iisip. Again, wala tayong kapasidad na makipagsabayan sa gera laban sa China. Ang may ipit lang dyan yung mga mahihirap. Yung mga mayayaman kayang lumipad sa ibang bansa kagad yan. Ang may iwan dito yung mga sundalo, ang unang mamamatay. Susunod na dyan yung mga sibilyan. Yung mga mayayaman, tingin nyo, mapipersan yung sumama doon sa gera? Hindi. Lahat yung bibit-bitin paalis. Alis ng bansa yan. 'Di ba? Ang kawawa sino? Yung mga iiwang mahihirap dito, sila yung peperasahin. Tayo ang peperasahin ng gobyerno. Humawak ng baril para lumaban doon sa gera. O, 'di ba? Kaya dapat talaga maging peaceful muna yung pakikitungo dito sa China. Oo, tama si Banat Bay. Bully sila, masama yung ginagawa nila, pero wag tayo mag-trigger muna. Hindi dapat sa atin mauna yung trigger. At the end of ng mangyayari yan, tayo ang kawawa dyan. Ang lalabas sa international community. Kung di nyo ginawa, iiwanan tayo sigurado ng international community. Bakit? Tayo na una eh. 'Di ba? Mawawala sa atin yung side mapupunta sa China kasi tayo ang nauna. So, abangan pa natin tong mangyayari sa West Philippine Sea sa mga pinaggagawa nitong mga Amerikano to. So, maraming salamat po.